Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inununsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time 10:05 sa aga. Dalina, tukibunta ang Western Visayas. Dalina, tuloy ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dalina, tukibunta ang Western Visayas. Dalina, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib! Dalina, tukibon pa ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dalina, dalina, Maayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao and syempre sa Western Visayas kag Negros Occidental. solusyon sa problema. Welcome sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo kaupod, Hope Tarichante. Subong nga adlaw kita sa nga Huwebes. Ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibaluon ta kasay. August 6, 2026. And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, and syempre, panibago naman nga mga guest ang aton makaupod. Tukib, tukib, tukib. Subong nga adlaw mga kaabyanan, abi-abihon naton ang aton nga mga espesyal nga bisita. Kibon pa ang Western Visayas.
Subong nga adlaw diri sa bag-o nga edisyon sang programa Tukib, makaupod naton ang mga researchers, mga STEM students gikan sa Rojas City School of Philippine Craftsmen. Ang problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tulibot, halina. So I believe mga kaabyanan, ready naman ang aton nga mga dinapit no sa sininga programa. So i-welcome na naton ang mga researchers gikan sa Rojas City School of Philippine Craftsmen, sanday Janel Morales, sanday Julian Dave Alba, kag Sir Ilwin Jude Vergara. Hi sir. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo sa programa Tukib. Hi, good morning. Sige, check nato no ang aton nga audio sa aton nga mga bisita sa buong nga adlaw. Again from the Rojas City School of Philippine Craftsmen. Tulibot, ang mga Yes, finally, no? Hi sir, hi ma'am, no? Good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Base pwede ka pakilala anay ang aton nga mga bisita para sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa inyo, ma'am. Kag maayong aga man sa tanan nga nagapamati sa radyo. Ako gali si Janel Morales, isa sa mga researchers nga nag-conduct ng study about sa geospatial mapping and habitat assessment of endangered plant group species nga gapas-gapas. Mga sa tanan, ako manggali ang isa sila mga upod nga researchers sang gapas-gapas or Capsistemon philippinense. My name is Julian Dave Alba. Hello po, I am also a part of the member. I am Alwin Jude Vergara. Good morning, ma'am. Ako man ang isa ka grupo or miyembro sa nagpatigayon or naghiwat sa geospatial mapping sa Agustin Navarra, Ibisan. Yes, no? So, thank you so much for saying yes sa amon nga imbitasyon. And I believe, hindi lang kamo, no? Ang miyembro sa research nga ini, ang geospatial mapping and habitat assessment sa gapas-gapas. So, base pwede nyo man i-shout out ang inyong mga kaupdanan pa, no? Sa sining pagtuon. Shout out sa mga ibang nga members dira. Ang tatlo ka members nga who are unfortunately cannot come here due to the fact na hindi sila makaupod kay hindi enough ang kay Sandy C. Opina, kay Emeline T. Alatiit, kag kay David Ray Caldea. Yes. Hello no sa mga members ng research team nga ini, and syempre hello no sa Rojas City School of Philippine Craftsmen. Maayong aga sa inyo. Kabay pa manami ang aton nga weather dira sa Rojas City, Capi. So siguro ma'am, sir, no, ano ang nag-push sa inyo para tun-an ang specifically gapas-gapas dira sa may Ibisan, Capis? Napilian naman ma'am, ang gapas-gapas tungod isa siya sa mga endangered species kag endemic diri sa Pilipinas. And wala siya masyado ng mga local data diri sa amon sa DNR mostly. And para mas ma-understand naman ang iyang mga habitat needs and to also check kung anong mga human impacts diri nga nabubulig sa mismo nga species sa environment. Pero sir, prior sina, may nag-influence bala sa inyo nga dapat gapas-gapas idya, or paano nyo nakilala ang gapas-gapas and particular no dira sa may isa ka banwa sa probinsya sang Capiz? In particular, ma'am, ang nag-inspire sa amon is ang among research advisor na gin-share niya sa amon nga ang iya last nga mga students is nag-conduct sang research man nga similar sa amon nga nag-conduct sila sang mapping also in the 9-star barangays here in Rojas City na specifically ang ila gin-map out is ang Lawaan 3. So in our case, ma'am, we innovated our own research, which is we researched kung anong mga pwede naman i-research or i-found ng mga species diri sa Rojas, which is, we found one is locally known dito sa Ibisan Agustin, which is the gapas-gapas. Pero paano nyo sir gintultul, no? Paano nyo nabalaan nga may ara gali sang bakawan dira sa area nga ina? Ma'am, ang Agustin Navarra is one of the area nga
dira mismo permi ka mangrove planting. So we decided nga dito guro kay Pasi may harap kami dito nga makita sa kapas-kapas. And with the help also of the DNR to confirm our question if meron bala gapas-gapas located sa Ibiza Agustin. Yes. And with the confirmation na meron, we decided to push our idea. Do ano ka dugay ninyo ginpreparahan ini no ma'am sir ang inyong research and at the same time ang pag kadto nyo gid no mismo sa area para mag-conduct sang geospatial assessment and habitat assessment dira sa may area. Almost a month man ma'am nga pagpreparar, and before kami nag-conduct sang study, ang DNR nag-push sa amon nga maghatag sang orientation, magtutlo sa amon sang proper techniques in order to get the proper data nga makuha namon. And ma'am, also ang amon pag-conduct sang study sa mismo na nga field was isa lang gid siya kaadlaw. Anong mga realizations ninyo, ma'am, no, sir, sa naginhiwat nga assessment or geospatial mapping dira sa may area kung diin nahamta nga aton nga mga gapas-gapas? During our field assessment, ma'am, amon mga na-realize is that ang pag-protect ng environment is not just about learning it inside the classroom. And mas na-appreciate namon ang gapas-gapas ang nakita siya namon sa actual habitat niya. And we also realize that conservation needs teamwork. Hindi lang isa responsibilidad sa DNR or researchers, kundi responsibilidad na isang community kag sa mga kabataan nga pareho sa amon. Yes, and speaking of kabataan, syempre kami gani no mga makabig mo na nga professional pero wala kami ideya kung ano ang geospatial mapping, habitat assessment, no. So ano mga challenges no nga inyo na encounter sang ginhiwat nyo na no ang research or ang field work dira sa area, ma'am and sir? Ang amon lang mga naging challenges is ang paglakat namon halin sa kalsada pakadto gid mismo sa may mga mangrove, tapos pagpanaog namon nga may mga lapno na hindi na kami masyado kalakat kay kapilit na ang iban sa lapno, ma'am. So layo it amon nilaktan, ma'am, para sa mina, ma'am. Pero ini nga mga experience, di ba ma'am, no? Do mas ginpanami niya pagid actually ang aton nga overall experience dira sa may area, and syempre ang aton nga overall nga pag-conduct sang research about gapas-gapas, no? Do medyo kalamutan lang kay di may mga lutak kita nga mga agya, no mabasa kita, but you know, at least happy kita, and at the same time nakahiwat kita sang study about the mangrove, no? So paano nyo ginhiwat or paano nyo gin-conduct ang assessment or ang study nga ini? Ano ba lang mga procedure nga inyo nga ginpatuman no para nga maging successful ang inyo nga study? Before the assessment, ma'am, ang DNR is nag-orient someone, ma'am, on how to conduct the study properly, what to wear, what to bring, and what to do during the assessment. They oriented us on what to do, especially sa mga and then we separated our team and divided them into separate pairs para mas madasig ang amon And ang mga procedures na amon is kami nga buwan, Krista, is nagamit kami sa GIS nga device para ma-locate at ma-pinpoint naman ang exact location sa mismo nga plant. And some of our groups, they measured the DBH or the diameter breast height of the plant specifically, and some of the members documented. And thankfully, mas napadasig ang among lubrahon thanks to the DNR and ang mga nag-OJT ng mga taga-NISU sa DNR. They warmly extended their help to us to make our research easy, and also sa mga LGU sa Ibisang Kagsang Lanot nga nagbulig sa amon, ma'am. Pero sir, sang ginhiwat niyo or prior sa paghiwat ninyo sa assessment, nagtuon anay kamo kung paano niyo gamiton ang GIS nga na-mention nimo. Also I believe nagamit kamo sang GPS, no? So ginorient anay bala kamo or gintun-an nyo anay kung paano ini gamiton para nga at least kung ara na kamo sa field, kabalo na kamo kung anong dapat ninyo obrahon.
Yes, ma'am. Si Sir Roland mismo ang nagtudlo sa amon on hand kung paano gamiton ang mismo nga device ka ang feature ang app nga na para mas maupos kag mas accurate ng among nga pag ang amon nga pagkuha sa mga details karot kung amon na siya i-analyze ang data. Subong ma'am no, mga mga STEM students no sa Rojas City School of Philippine Craftsmen, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Paano naton ini nakikita no ang STEM or ang Science and Technology sa pagpangapin sang aton nga dunang manggad sa aton nga palibot? Ang as a fellow student, ang mga pananaw naman is, ang mga kabataan mismo makabulig, especially as STEM students, na makabulig kay ang environment natin ma'am is napaka-importante sa atin. Sila gid ang mga protect sa atin in our society and daily lives, like sa mga climates and sa atin nga mga environmental changes, like sa mga typhoons and everything. Not only yung mga students ang makakabulig, but also everyone in the environment also. Mapa-adult, children, or mapa-teenagers man. Kag may adlang ko ma'am nga ang detail ma'am kay kita man sini ma'am ma-inherit sang aton nga environment. So as much as possible nang i-protect din naton kay malay naton sa sunod nga mga days or years nang mabudlay na i-conserve ang aton nga environment. Yes, So, kanami isang mensahe, no? Because ang mga kabataan naton or ang mga younger generation, yung mga magapanubli, no? Sang aton nga mga, sang palibot, no? Sang dunang manggad naton, no? Because, amna gani, no? Ginakampanya gid naton, nga dapat tipigan naton para nga may mabilin pa sa aton nga ulihing tubo. So, those are the photos, no? Nga ginsend sang aton nga mga STEM students sa pag-conduct nila, no? Sang geospatial mapping and habitat assessment no sa gapas-gapas. But before ka namon or bago ko kuhaan no sang mensahe ang aton nga mga estudyante nga ini. May ara lang ako sang lightning question. Dasigay lang ini no. You can answer no sang sa aton nga mga estudyante dira. May mga series of questions lang ako and iambal nyo lang no kung ano ang para sa inyo ang inyong choice no. So ready na ba mo, kids? Yes. Yes, okay, ready. So, kids, GPS or paper map? GPS. GPS. Mangrove or mountain? Mangrove. Early morning field work or afternoon field work? Afternoon field work. Wait, I wonder, no? Sometime nga nag-ubra ka mo sang fieldwork nyo, hapon ato or aga ninyo gin-conduct ang inyo assessment? Hapon, ma'am. Bakit hapon? I wonder. Because of the tide, ma'am, and prior, and because ang advice naman ni Ma'am Agnes, hapon kami umpisahan para ang tide, ma'am, receding na siya and hindi kami maglabot ang tide water sa may stomach level naman. Ay, okay. So, isa man gali ang tide sa Ay, mga factor yes, nga inyo Yes. can consider sa inyong field work. That's why afternoon field work ang inyong ginpili. Okay, boots or slippers sa field? Boots. Boots. Pero kamo, sir, ma'am, nagsuksok man kamo sang boots sang time nga nag-field work kamo kay di ba malutak or mabasa no ang area because mangroves eh. No, slippers lang po, ma'am, ang iban sa amon. Pero nag-slippers and nag-crocs, ma'am, para Yes. Anyway, sa ato nga pag-proceed, no, ano ang mas challenging, no? Mainit sa fieldwork o kon malamok sa fieldwork? ang lamok. Ma'am. Sa area ba, na-experience nyo na nga malamok ang area kay bakawan, damo puno, no, Yes, shady? ma'am. Okay, so dapat protected ang aton nga mga estudyante, no? For sure ano sila no, may mga anti-repellent sila nga mga mosquito repellent sila nga mga butang no sa ilang nga mga lawas para nga mangin protected. Anyway, favorite part sang fieldwork. Gusto ko tani mabatian kamo nga apat no, isa-isa nga sabat sini. Anong favorite part sang inyong fieldwork?
Para sa akin, ma'am, ang pagkuha namon, ma'am, sang DPH, kay masadya siya para sa akin. Wow. Kay along together with Daniso, ma'am, somehow, mayara kami sa mga quickie moments nga nag-share sa mga sang ideas, sa pagbuli kag para mas tasig namon sa mga makuha. Although mapudlay siya, pero along the way, ang experience nga mo nakuha was madala namon until magtigulang kami nga ipadayon. Yes. Biskan mapudlay na pala ipadayon lang, Ma'am Domina. What about kay Sir Dave? Sir Dave, no? Tama? Yes, Sir Dave. For me, ma'am, personally, ang na-enjoy ko gid kag ako nanhan, ma'am, is ang pagkuha sa GIS mismo. Wow. Kay mas na-learn ko mismo kung anong appearance mismo sang gapas-gapas para mas mapadali ang ilang work kung di na nila sa mga sang gakuha sang DBH. And along the way, hubot na mo di Krista, may nakikita kami ng mga tiny organisms nga napaka-fascinating tulubon. Wow. Ang mga rainbow crabs, rainbow man to. Ng different colors ng crabs, may mga slugs, may mga different types of mga metis nga nakita naman, like mga kuol, yes. Sige, To ma'am. me, that was very entertaining and also astonishing at the same time. Yes. Ma'am Jude. Sa ako, ma'am, is na-assign sa ako ang pag-document. So, favorite ko gid ang pag-document. Somehow, challenging sa kay magahawid ko cellphone samtang akong tiil gadikit Japon sa lab, no? So, ko sa enjoyable sa pero challenging. Pero na surpass man ako, no? Sumina. Yes, by the way, inasur ko pa ni si Ma'am Jude. Ma'am, gali, no? Hi, ma'am, no? Thank you so much for saying yes sa amon nga invitation. Go ahead, ma'am. And for me, ma'am, ang mas na-enjoy ko is kalabanan do tanan man ang pagkanto sa ibisan, kay somehow nga taan kaupod namon ang taganiso kag DNR, mas do not communicate kami kag nagkilalahanay sa amon kag naano ako sa GIS sa paglukit sa gapas-gapas, and that's one of my favorite man kay napawiden lang ako nga knowledge about gapas-gapas along with Dave, ma'am. Yes. Another question, no? Anong inyong nga favorite nga species sang mangrove, no? So, I don't know kung unanimous decision ini siya or may kanya-kanya kamong mga favorite. Go ahead. Gapas-gapas. Yes. So, for sure, no, united, gini yung ila nga mga answer. Kaya ang anda nga study, no, related sa gapas-gapas. So, isa sa mga ginakabig nga mga nagapamiligro, no, nga species sang mangroves, ang mga gapas-gapas mangroves naton. Anyway, scientist or explorer? Explorer. Yes, no? Kailain gid ya, we have to go out, no? Mag-explore Yes, ma'am. and learn, and dapat continuous ang aton nga pag-ask questions para nga continuous man ang aton pag-seek answer. And also, no, kung may ara ka mo sang mensahe para sa mga kapareho ninyo nga estudyante, mga kabataan, each of you, no, anong inyo nga mahambal sa ila, especially sa pagpangapin, no, sang aton nga dunang manggad. So, ako message, ma'am, sa amon ng mga fellow students. Nag-start man kami, ma'am, sa research nga, meaning nga may mga question, tapos curiosity, and also, ma'am, may willingness kami nga magkabalo sa meaning nga study. So, ako nag-advise sila, ma'am, hindi sila magkahadlok nga mag-umpisa, and also, hindi nyo need nga maging expert in order to make a difference, ma'am. Ang importante is ang willing ikaw nga mag-learn and to make an action, ma'am. Posible gid siya nga himo with determination kag support, ma'am, sa mga government agencies such as DNR nga gapakita or ga-remind sa amon nga mga students nga pwede kita ka-contribute sa pagprotekta sang aton biodiversity. Kag also, ma'am, sa pag-celebrate ng LICAD sa July 26, gusto ko lang i-add ang sa International Day for Conservation of the Mangrove Ecosystem or known sa ma'am as World Mangrove Day na LICAD July 26. Kaya na-encourage ko, ma'am, ang mga kabataan to do their part. Even the smallest action can help protect our mangroves and preserve them for future generations, ma'am.
Wow, kabata pa sa inyo pero ka-mature na sang inyong pag-iisip, no? So kabay patularan sang mga kasubong nyo man nga mga kabataan. May ara pa ba sang may maghatag sang mensahe sa ilang nga mga fellow students, no? Fellow youth, no? Nga sa pagpangapin sang aton nga dunang manggad. So far, ma'am, ako mahambal is perseverance is a key to success. If you're really, ma'am, kung gusto mo gidya, ma'am, curiosity is somehow the key to success and it will unlock new knowledge to everyone, not just us, but to all students and all fellow learners out there. Hindi mo kailangang maging perfecto sa sa mga bagay-bagay. Need mo lang sang guidance, some proper nga knowledge para lang makuha mo mga tsaktong information. And also, ma'am, na add ko man na hindi na maging expert para makabully. We all need is awareness and concern sa environment and the ways such as paghaboy or proper waste disposal, pag-join sa mga tree planting activities, kag sa mga clean-up drives, kag pag-share sa mangrove conservation sa social media, sa friends or sa family ta is makabully kita ng simple action small action seems simple, but if many people do them, it can make a big difference. Gidya, ma'am. Yes, that's all. Wow. Thank you for that message, no? Thank you for reminding us. Nga hindi namon kinahanglan tawgon kami expert or environmentalist para nga makapangapin kami sa amon nga palibot, no? Because pwede kami in our simple way, no? Kita tanan maka-contribute, no, sa pagpangapin sang aton nga dunang manggad. And syempre, no, kinahanglan lang naton like what you've said, concern sa aton nga palibot. And after, no, sang geospatial assessment or mapping and habitat assessment, what's next para sa sining study, ma'am and sir? After our study, ma'am, after our activity, we are going to analyze all the data nga namon na-gather, ipasa sa DNR, kag ila man i-interpret amon data, and then ibalik sa amon ang clean nga data. And then after that, ma'am, kung matapos na namon ina, we will conduct our campaign about some study. Yes. Pero one last question, no? Anong mga resulta sang inyo nga study? Do ano kadamo yung aton nga gapas-gapas sa area? Do ano kadamo or kagamay ang ina nga numero, no, sa area, kag anong mga kinanglang pa nga dapat ubrahon? Ang mga numbers, ma'am, nga amo na lahap so far sa gapas-gapas, ma'am, is initially, pa na siya, ma'am, 120 species ang amon nga na-map out. Pero, ma'am, hindi pa incomplete kay mayroon pang mga drone shots nga need pa namon ma-count ang mga ilang numbers kung ilang gapas-gapas ang ano. Pero, ma'am, initial count namon is 120 pa lang siya mismo. Wow. So, thank you sa inyong effort, no, nga i-map ang aton nga mga gapas-gapas dira sa may probinsya sang Capiz. And thank you also for sharing your study sa amon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Basi may gusto pa kamo pasalamatan, no, mga nagbulig sa inyo para nga maging successful ang ining pagtuon. We are so very thankful gid ma'am kay Ma'am Agnes sa DNR kay siya gid mismo pagid ang isa nga mga nag-push sa amon nga study gid namon ang gapas-gapas sa Ibisan. Yes. So, from the start, ma'am, siya gid ang nag-guide sa amon kung anong dapat namon himuon, what to do, and what to assess during the assessment. And also sa DNR ng mga taga-employees dito, ma'am, si Sir Roland ang nag-guide sa amon kung paano gamiton ng mga materials nga amon i-map. And then sa mga taga-NISU nga nag-OJT dira sa DNR sa fisheries, they extended their help towards us by collecting data also with us, and sa mga LGUs ng barangay Laro kag sang barangay Ibisan na nagbulig sa amon kag nag-accept sang amon nga research ideas and amon nga assessment, and sa amon advisor also nga nag-approve sa amon nga titles, si Sir Ken, we would like to thank him also, and to our school also nga nag-approve sa amon nga pagkuha sa eskwela kag pag-conduct sa amon nga study. Thank you very much. Wow. Sa amon
Yes, so thank you very much, no, students, STEM students sang Rojas City School of Philippine Craftsmen. Same, no, thank you kay Ma'am Agnes, kay si Ma'am Agnes man ang nagbulig, no, para nga malabot ko man, no, si Ma'am Jude para sa sining interview. Thank you very much, ma'ams and sir, no, sa inyong tiyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mabuhay kamo nga mga students sang Rojas City School of Philippine Craftsmen. Thank you. So, nabatian mga kaabyanan ng mga researchers naton from the Rojas City School of Philippine Craftsmen. Ginpakigbahin nilang ilang pagtuon sa geospatial mapping and habitat assessment nga ginhiwat nila, no, sa Banwasang Ibisan para mabalaan, no, ang numero sang gapas-gapas mangrove, no, sa Ibisan Capiz. Kabay pa, no, damo pa sa mga estudyante kaangay nila nga may concern sa aton nga palibot. Ang aton nga mga mangroves, mga kabyanan, kabahin sang aton nga blue carbon ecosystem, kag dako ang mabulig, no, sang aton nga mga bakhawan sa pagpangapin sang komunidad, paghatag pala nga buyan, and syempre, no, iritluga, no, puluyan sang mga different nga mga species man. Ang mga solusyon sa problema. Sa aton nga pagbalik, mga kaabyanan, ato naman nga makaupod ang hepe sang Department of Environment and Natural Resources Capiz. Aton istoryahan ang continuation, no, sa sining pagtuon sa mga gapas-gapas and mangrove areas sa probinsya sang Capiz. Sa aton nga pagbalik, makaupod naton si Dr. Ernest Federizo, ang hepe, no, sang DNR Capiz. Bantayan sa pagbalik sang Tukib. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it.
But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninang, mano po ninang. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Jessica, maliwanag pa. You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at. Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bumbilya. Ugaliin ding tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma'am! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung hidanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:41 sa aga. Sa sining natin iyon mga kabyanan, ato naman nga istoryahan, no? Mga solusyon sa ang kahimtangan sang gapas-gapas sa probinsya sang Capiz. Para nga mabalaan nato, no, kung kamusta ang mangroves nato sa probinsya sang Capiz. Makaupod naton sining tinion, no, live via Zoom ang hepe sang DNR or Department of Environment and Natural Resources Capiz, si Dr. Ernest Federizo. Hi Doc, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am Hope,
Yes. Maayong aga man sa imong tagpalamati. Thank you, Doc, no, for the opportunity. Doc, kamusta ang aton nga or kahimtangan sang aton nga gapas-gapas dira sa may probinsya sang Capiz? May mga pagnubo bala sa numero or naga-increase no ang numero sang aton nga mga gapas-gapas? Sa aton nga field observations, kay ini siya being ang gapas-gapas nga species sa mangrove. Ano ni siya? Ang endangered. Kumbala, daw malaka ka lang ni makakita Yes. sa amon nga species ng mangrove. So far, namin ko sa initial nga assessment namon, nakita naman nagliligad ka nagatubo nga na-identify nga gapas-gapas. Daw wala gid siya nagadugang kay tungod wala siya nagadugang kag amol kinahanglan ang monitoring kag further conservation efforts naton. Kag kinahanglan nato sa bulig sa mga scientists gid guro naton diri sa rehiyon, especially siguro kay Dr. Primavera nga among expert sa mangrove diri sa aton sa Western Visayas. Doc, sa Ivisan lang gid no makitaan ining gapas-gapas or may mga sightings or may mga nagatubo man sa iban nga mga kabanwahanan dira sa probinsya? May ara sa ibang nga bahin sa probinsya sang Capiz ang daw pinaka-concentrated gid siya sa banwa sang Ivisan. So recently, Doc, may ara sang geospatial mapping, no? Do ano ka importante ang ining tikang sa conservation efforts sang DNR, no? Para sa gapas-gapas kay iban pa nga mga sahi, no, sang mangroves. Sa kun aton mi pagmanwalo ng pagmonitor, nang kinahanglan matandaan mo gid siya kung sa din mo siya ginlipatan sa ginakita sa nagligad. Lain niya sa geospatial ka GIS technology. Hindi siya nagakuan sa mga coordinates niya. So namin ko the next time you're going to look at it, namin ko pwede mo siya mabalikan dayon kay tungod may ara na siya nga global positioning system nga tanda abi. Pero Doc, first time ni ba Doc nga obra ining geospatial mapping nga ini or usual or common gid man ini nga practice ang DNR Capiz? Actually lately lang pag-acquire sang DNR sang paggamit sang iyang mga modern technology. Pero sa mga naglipas sa mga panahon nga wala pa hindi pa available nga amon yung technology ka mga gadget sa amon, we do it really manually. So sa subong niya the first time niya siyang i-conduct siya nga gamit sang geospatial mapping and GIS technology. Doc, nga abala gapas-gapas o kon Camptostemon philippinense ang isa sa mga species no sang bakhawan nga dapat naton tagaan prioridad diri sa aton sa Western Visayas or dira no sa may probinsya sang Capiz. Sa hambal ko na tumalagsahon ini siya kag endangered nga mangrove species sa Pilipinas. Sa Pilipinas nanin ko frankly speaking, namin ko kung sa unang ako kapagbasa sang pag-request ng mga estudyante nga mag-conduct sang study o sang research. Namin ko siguro, ano na siyang gapas-gapas man ko. Unang nasud sa ulo ko. I thought it's just one species of a plant, pero hindi specifically nga mangrove. Di ba gulo ko kabati yan? Pati api-api. Yes. Di ba bakaon babae, bakaon lalaki, mula na akong mabatian niya. Pero namin kung maghambal ka nga gapas-gapas, namin ko talagsa lang gali siya kay tungod nga ano siya mong endangered nga mangrove species. Kaya dapat natin halungan kay tungod nga dirila na sa probinsya sang Capiz. So far sa akong pagkabalo nga makita. And same Doc, no? Kung wala nyo post ato ang inyong balita regarding sa gapas-gapas, wala man siguro ako nakabalo nga may ara gali isang ginatawag nga gapas-gapas, especially no dira sa may probinsya sang Capiz. Doc, kaina na interview ko no mga estudyante nga nag-conduct sang study. Siling nila wala pa nila na forward sa inyo no ang resulta sang ilang pagtuon. However, based sa mga initial ninyo nga assessment Doc no, anong mga dapat nga mga pulisiya yung mga dapat naton i-craft or i-coordinate, i-lobby sa aton nga mga local government units para nga masiguro no ang pagpangapin sang gapas-gapas, especially no nga may ara gid man gali sang numero sang gapas-gapas sa may probinsya sang Capiz? Ma'am, hope din ko, I really hope against hope no, because this would generate tension. And to attract the scientists, the academe, and
the other stakeholders, especially the LGU. Namin ko, if it would be proven that gapas-gapas could only be found here, diri sa probinsya ng Capiz, ko mas maayo siguro nga may lokal nga ordinansa to protect it. And namin ko, I'm also trying to do something to communicate this sa amon regional management para mapaabot mo sa national national office namon, the central office. Agud babalaan kung ano ba lang mga nagakadapat nga tikang. Agud, number one, mapunduhan. Ikaduha, mapartner kita sa ibang nga agencies kung wala sang pundo. Kag paano maprotektahan kag magserbar ang among nga endangered nga species sa mangrove. But so far, Doc, based sa inyong observation or pag hinunanon sa mga LGUs natin, wala pa sa mga ordinansa regarding sa aton nga gapas-gapas. Oh, wala pa. Generally, may ara siya nga lay, hindi ba pa, to protect the mangroves, but not specifically gapas-gapas, which is an endangered species. Yes. I hope this would generate much attention so that our scientists and experts in the field would also help us, the DNR, especially Pedro Capiz, in preserving and conserving sang among nga mangrove species. Yes, the same effort man, no, drawing attention sa seagrasses naton kay last time attention man ang pangayo sa DNR Capiz and subong no sa gapas-gapas considering tumalagsahon ini no nga klase sang bakhawan and makitaan ini sa Ibisan Capiz. So Doc, no, para sa aton nga mga LGUs, ano bala ang, or rather sang communities, especially dira sa barangay kung sa diin, no, nakitaan ang 100 plus nga numero sang gapas-gapas. So ano bala ang papel, no, sang komunidad para nga masiguro nga protected ang aton gapas-gapas? As early as next week, din ko kay hopefully namin ko maka-visit ang among regional executive director diri sa probinsya. I-take up ko ni sa iya kag agud nga further mapatunan pa sa amon nga conservation and development division sa regional office kag kung anong mga tikang ulo brown sina diri. Initially nakita ko I have to convene my technical staff about this. Ko and tanaw naman ano initially mahimo kung pwede mapasaran bisan mga lokal ang anay nga ordinansa. Agud nga maprotektahan ini nga species. Kag syempre nagapanawagan kami sa scientific community para mabuligan kami nga mapalaplag ini kay kung for example kung endangered ni siya nga species kag kun diri lang nagatubo sa probinsya sang Capiz dapat gid pamuaron naton kag protektahan diri sa probinsya sang Capiz. Yes, Doc. Aside sa gapas-gapas, in general, Doc, no, kamusta ang kahimtangan sang aton nga mangrove or aton nga blue carbon ecosystem dira sa probinsya sang Capiz? Duha ka two-pronged abi Ma'am Hope. One, of course, it protects us from the storm surge. Yes. And sa api pasubong no nga nagaulan-ulan na, although nga wala natong gina-discount nga may ara nga scientific study nga mangin pronounced ang El Nino season naton. It's a super El Nino. Yes. And which would start siguro to be pronounced around November 2026, November, kasi syempre December ang mga nga El Nino ang ngalan niya, phenomenon. And then this would stretch until March of next year. So namin ko, kinanglan gid nato niya sa ang aton nga mga mangroves kontra sa may storm surges. Number two, ang may ara man siya galing ng mga reklamo, especially sa mga coastal barangays dito sa mga banwa sa First District of Iloilo, particular ang Panay, ang Pontevedra, President Rojas, kay ini sila ang mga ibang nga barangays diri wala sila sang karsada. The only way for them to move around their barangays from their homes to pakadto sa eskwelahan, sa ilang ginobrahan, ang waterways. So madamo na nagapaabot sa among reklamo nga ang mangrove siya nagaawat na nagabalabag sa ilang waterways. So I have taken this up din ko sang nagkadudiri amon nga taga central office nga USAC kag ASEC na I think there should be two separate policy about mangroves. Those mangroves which could be found and are protecting our foreshore areas. Inayaya dapat yaya i-protect naton kay tungod nga
ano na siya, para na siya sa storm surges. Yes, oo. However, ang policy tani sa waterways naton, kaya kisa kung masyado madabong ang mangrove, nagamala ang aton nga waterways kag wala na sang maagya ng aton mga tao. In times na mag-commute sila from their homes to their schools, from their homes to their offices, sa ilang nga mga workplaces. So, amo pa na, I know that's a long shot, but it's a long shot deal, but I think initially that's better na napaabot natin sa ila. Nga, there should be really a separate policy on mangroves on waterways and mangroves in forestry areas, which should be strictly protected on sa forestry areas. That's a wonderful observation, no, Doc? Ang ina nga klase sang punto, no? But may timeline kita, Doc, kung saan naton ina nga maduso ayhan, no? Para nga mapangapinan gid naton not just the mangroves but also the communities. Yes, that's yung irony sa kisa na mas kita diriya sa probinsya, mas nakikinita natin kung ano gid ba lang ang actual nga situation, kag actual nga problema. Now, when we raise this matter up with the regional office and the central office, sometimes they do not give it so much attention because they think that it's just a petty problem namin ko in the province. Pero yeah, if they would have the time namin ko I don't think that this problem only exists in Capiz. Yes, oo. May mga arap na siya nga mga waterways man nga kuan. Kaling unique lang yabi ang probinsya sa Capiz kay tungod nga ang diriya nga daan ang ginasakyan pa nila mga bangka nga wala katig, Ma'am Hope. So medyo kun motorboats ini siya kaning kaso nga kuan medyo delikado siya. So siya is either nga waterway siya nga tabang or kisa sa kilid bisto sang dagat. So kung magtag-ulan kag mahangin, so medyo delikado sa aton nga mga pumuluyo. Because there are still island barangays din sa province of Capiz which are reachable only through motorboat. So By the way, Doc, no, I've been to Palina and makita man naton nga ginhimo siya nga ecotourism site, no? Makita naton nga pwede ka cruise, makita mong mga mangroves dira. And also, ang another benefit is ang protection sa storm surge. But for the benefits ang aton nga mga pumuluyo, Doc, no, ano pagid bala ang benepisyo kung may ara sang mangrove sa aton nga palibot, no? Kati para sila maobligaman nga pangapinan ang aton nga mga mangroves. Ang Palina nga resort, isa sa mga ecotourism destinations sa probinsya ng Capiz. Madamo din nagakadto, nagapangayaw. Kag nag-vlog gan isang partisinadara. So, makon mo, nagasakay-sakay ka sa imong nga daw balsa-balsa. Nga daw balay-balay. Kad samtang nagakaon kag naga-cruise ka sa river. So makita man naton da may mga mangrove and ni other aggregate species katulad sa nipa nga arada sa kilid. Ang binabi naton nga kung for example tan-aw naton yung mangrove daw abi naton daw wala siya bili. So paras man siya sa una sa Iloilo River, daw wala siya bili. Pero nakita man naton nga one of the nature-based solutions sa siyang pagtanom sa mangrove kag pagpahalong sina. Hindi maglayo ang Iloilo City sa Roa City kay tungod diri sa kilid sang iyang mga suba may mga mangroves man, especially sa city proper. Siguro ang the way lang ang approach and the mindset of the people ko which have been experienced by Iloilo City way back. I think it's just political will and pushing it kumbaga namin ko mas conscious na ang Iloilo City in terms mas aware siya in terms sa enforcement or violation sa mga environmental laws. Whereas diri may mga arap pakita ang mga reports kisang in view of development namin ko may arap pa naga-report sa mga nagpangtapa sa mangrove. Tandaan naton kung ang kahoy sa kabukiran naton kag sa palibot naton mataas siya mag-absorb sang carbon ng halin sa atmosphere, mas mataas siya sang 35% ang mangrove. Wow. Agi sa paya ini siya spawning ground din siya sang mga isda. So kung may mangrove definitely namin ko ang kag malimpyo ang tubig, namin ko biologically alive ang river, may mga isda na daya nga magtubo. Kita man naton sa Iloilo River, namin ko
halin sa Bukana ya dito sa Parola pakadto sa may na sa muna that was declared biologically dead, and now and ko the only thing that people cannot do there is to swim. Pero ko nagapangisda na sila may dragon boat na may paddling na sa aton nga water activities nga nagakatabo. So hindi na kinikinita ko nga hindi ni siya maglayo ang probinsya sang Capiz kag ang Roa City sa pilakadlaw. Kay tungod may mga untap pa nga mga natural resources ang Capiz, which is more unique than Iloilo City. Kaya for example, nakaagi ko di river cruise siya from diri sa Pontevedra sa Pontevedra Capiz. Pakadto dito sa may pakadto sa may Madulano, President Rojas. Nangko kundi nang ang mangrove plantation natin nga mga 26 hectares nga naga-exist siya. So matabang ang tubig, piyakag-piyak na may fish ponds or piyakag-piyak may ara siya nga nipa or mangroves nga naga-exist. Nangko siguro para lang dito sa mga baklad nga naga-exist sa river nga ina. I think the people of from other places would be thrilled to have that river cruise. I mean ko kung ari di sila sa okay, it's unique you cannot do that anywhere else. I mean ko ang lang nakita ko hassle lang ang mga baklad, may mga fish pens pa nga ang iba wala na magargani nga naglalabaw siya sa tubig. So wala na siyang hazard. Pero namin ko overall I think that it would be a very good part of the tourism industry that the province of Capiz should improve on. Yes, sakto gid na no, turismo, eco-tourism site ang isa sa mga pwede mahatag no sang aton nga mga bakhawan. Anyway, Doc, last question no, anong imo nga reaction kay even ng aton nga mga estudyante, ng aton nga kabataan involved na no sa mangrove conservation and protection dira sa probinsya sang Capiz? I mean, I'm really so impressed with these kids. I mean, ang iba niya, gadgets ginatinder nila. Kung ano ng mga pang-ilayan. And they took it seriously to really, nag-involve sila sa monitoring assessment. Pag silang gapas-gapas. I mean, with their young minds, I mean, they thought about something scientific to be done, and it's in connection pa sa environment. I mean, ang at least may pag-asa sa the future generations would be pag-asa natin ini siya nga magbulos sa mga conservation efforts. Nga nahilig sila diri kumpara sa iban nga sa lain man niya ang hilig nagkadto. So dako gini yung paglaom nga sa mga masulod nga generation nga makapadayon sa nga makapasanyog sang aton katunggano ko sa aton mangroves. Tapos science-based ang ilang nga research nga ginhimo nila. Importante ini nga may impormasyon nga mahimo gamiton sa conservation planning and policy development, whatever the result of their study would be. I have yet to look into that. Although alam ko hindi pa na siya madalong, but initially, that data could be very, very useful for conservation efforts, especially with gapas-gapas, which is an endangered mangrove species found here in the province of Capiz. Yes, no. So very impressive gid man, Doc, kay again silang nagbukas sang aton nga mind no nga may ara gali sang gapas-gapas or may ara gali sang sahi sang bakhawan nga ginatawag nga gapas-gapas. So siguro last na lang, Doc, mensahe na lang sa mga pumuluyo sa probinsya sang Capiz. Sa probinsya sang Capiz, hindi mambal ko lang na nagamatamat naman ng tao din, naga-conscious sila sa ilang environment. May arabili nga aspeto sang unang nga daw napabayan man sa diri nga parte nga daw ang enforcement medyo mahina. So subong naga-amatamat na aware nga aton mga local government units kabay pa nga magsigisiging inang awareness. Ito na nga hindi masarangan sang DNR lang kung siya lang. So dapat ko diyan mag-umpisa sa mga kada barangay, sa kada munisipyo, sa aton environmental awareness. Tandaan natin niya extreme na ang aton weather conditions, and I think ko mag-amuni even maglagas pa kita sa pagtanom sa madamo nga kahoy, daw something irreversible na gidya ang aton nga climate change or climate crisis. So the only thing that we can do is to adapt and to cope and to do our little ways kung pwede lang natin i-protect ya
kung ano pa pwede natin maprotect subong. Kag kung pwede natin nga nakita ko man niya ang effort siya, nagkakahubsan kami di sang seedlings, either fruit tree seedlings or kanigay forestry seedlings. So tungod nga sa awareness ng tao nga magtanom sa ilang nga mga bakanding nga mga lote. Yun kung ang ang makon mo, Ma'am Hope, ko ang amon target siya, it is to distribute 15,000 seedlings. And sa subong pa lang, 17,000 ang amon na distribute. Wow. Nalapaw ano namon, ko. And damin ko, ang demand, masyado kadako. So, ko, we have to cope with that demand. And I'm just really happy that ko matamat ang mga local government units and even the politicians here are starting to be environmentally aware. And I really thank the members of the media, especially ang Radyo Pilipinas and sa counterparts yun diri sa province of Capiz, that they're really very much interested in conservation and development efforts when it comes to and the protection of the environment. Yes. With this, sir, So, Madam... magiging salamat kay Yes. kabay pa nga padayon ng inyong nga bulig sa DNR Penro Capiz kag hindi ka mo magkataka sa pagbulig sa amon sa proteher sa ating palibot. Yes, amen. Madamo gid nga salamat Sir Ernest Federizo, ang hepe no sang Department of Environment and Natural Resources Capiz. Sir, maayong aga, mabuhay ka. Mayang aga, kumadawing nga salamat. Nabatian mga kabiyanan si Dr. Ernest Federizo, ang Penro no sang DNR Capiz. Again, ginstoryahan naton ang geospatial mapping kag habitat assessment sa probinsya sang Capiz. Wala na kita sang tiyempo nga nabilin diri sa programa Tukib. Madamo gid nga salamat mga kabiyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa sa Facebook kag sa radyo sa 585 AM. Ang masunod nga programa ang PCG Eye Care sang Philippine Coast Guard. Thank you gid sa amon mga katuwang technical diri sa studio, Sir Alan Defante, kag sa transmitter Sir John Magallanes. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan nang inkaupod ninyo Hope Torrechante kag iniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas.